Magkalayong agwat, gagawin ang lahat, mapasayo lang ang pag... Sa mga araw na dumarating, sa pagmulat na mata, makikita ang sinag ng araw at magagandang tanawin sa ating paligid. Pero teka lang ha, may kukwento pala ako. Ang mga taong nagmamahal kahit ilang beses manasaktan. Nagmamahal pa rin kahit alam nilang walang lugar na magmahal ang isang gangster. Siya si Sean, kakambal niya na ay gulo. Pero kahit iba man ang tingin ng mga tao sa kanya, siya pa rin yung taong marunong magmahal at tumupad sa pangako kahit siya ay isang hamak na gangster lang. Siya si Natalie, ang babaeng pinupormahan ni Sean. Siya yung klaseng babaeng tahimik lang, hindi alam kung paano magalubelo ng isang tao. At siya rin ang babaeng ang alam lang ay yung paano magseryoso sa pag-aaral. Pero ito ang kwento ko. Ito ang kwento ng isang lalaking umibig sa mabuting babae. Ang kwentong pinamagatang gangster. Hey, kumusta mga tol? Okay lang. Ayos! Alam niyo tol, panibagong buhay na naman. Kasi panibagong araw naman eh. Oo nga tol, panibagong araw na naman. Kaya magbagong buhay na tayo tol, hindi yung puro tambay-tambay lang doon tayo sa labas. Oo tol, puro gulo lang nakikita natin doon sa labas tol. Ano kaya kung mag-aral tayo mga utol? Di ba tama? Oo nga no, tama si Tol Max. Kayo talaga, imbis tumulong kayo na purmahan ko si Natalie, kayo pa ang nagpagulo sa isip mo. Tara na nga sa labas, ang init-init dito. Alam ko rin siya na excited ka makita yung babaeng pinafantasya mo. Ito talaga si Max, napakagago. Oy, excited! Taliw, nakaupo at mag-isa lang. Oo nga tol, ba't di mo lapitan? Nahiya ako eh. Pare, sabihin mo, torpe ka talaga. Bahala na kung torpe ng torpe, ayaw ko rin lumapit. Hi, Natalie! Para sa maamo mong mukha. Thank you. Hi sa inyo. Kumusta kayo? Okay lang. Parang tao. Ikaw? Okay lang din. Natalie, Oh, sumama ka naman sa amin para sa ganun na ma-enjoy ka. Oo nga, sumama ka na sa amin para mag-enjoy ka naman. Oo nga, hindi yung palagi nakamukmuk ka lang. Alam mo, nakakatanda yan. Promise, honest to. sige na nga. Tara na nga. Magkalayong agwat, gagawin ang Isang araw, lahat, nakita na naman ni Sean muli si Natalie na nakaupo sa waiting shed. Lahat ng kumpiyansa sa sarili ni Sean at paniniwala binuhos na niya at lumapit ito sa babaeng lihim niyang minamahal. Miss, bakit ka mag-isa? Alam mo, maraming siraulo dito. Thank you sa paalala ha. Pero hindi ako kumakausap sa mga taong hindi ko kakilala. Okay? Hindi naman problema ang hindi mo makilala sa tao ah. Pero ito, magpakilala na ako sa iyo. Siyan pala pangalan ko. Ano pangalan mo? Wala akong pangalan. Pwede ba yun? Walang pangalan. Sabi nga wala akong pangalan eh. Ulit mo. Sige na, miss. Ano nga pangalan mo? Sige na nga. Natalie pala ang pangalan ko. Siyan pala. Nice to meet you, Miss Natalie. Magkalayong agwat, gagawin ang lahat, mapasayo lang Lumipas ang mga oras at minuto. Patuloy pa rin silang nag-uusap. Nakakatuwaan, masaya silang nagkukulitan hanggang sa magkalapit ang loob nila. Sean, alam mo noon, ayoko sa mga taong gangster dahil akala ko silang lahat ay masasama. Dahil yun din ang tingin ng mga tao sa kanila. Pero mali pala sila at nagkamali rin ako. Hindi pala lahat masasama. May mga mabubuti rin pala katulad mo. Oh,
Hindi lahat ng kagaya ko masasama. Pero hindi rin ng katulad ko, mabubuti. Sadya lang talagang mapahusga ang ibang tao. Oops! Uwian na pala, mas mabubuti pang umuwi ka na. Ay, oo nga, ng oras na. Sige, uwi na ako. Salamat nga pala sa Wala oras yan. na binigay mo sa akin. Okay, thank you. Hi Natalie! Oh, hi. Pwede, pwede ba kita mayaya lumabas? O mag-dinner lang? O hindi date ha? Dinner lang at sabay pa siya. Ano? Pag-iisipan ko. Pero, dinner lang ha? Oo, dinner lang. Dinner lang. Oo, dinner lang. Okay? Basta, dinner lang ha? Okay. Dinner lang talaga. Dinner lang? Okay. Salamat! Ang araw na inaasahan mo siya na dinner ay natupad. Masaya silang magkasama. Para bang walang problema. At sa tingin nila, ano man ang mga problema, malalagpasan nila pag silang dalawa ang magkakasama. Ang dating dinner ay nauwi sa tinatawag na date. Kasing lambot ng ulap na kumakaway, nagkakawat sa aking isipan, pusilak ng iyong kata. Sean, ano ba nangyari sa mukha mo? Bakit may pasa? Wala na, paaway lang. Ikaw talaga. Sa susunod ha, huwag ka na makikipag-away. Kung nandyan man sila, pabayaan mo na sila. Huwag kang lalaban ha. Yes po ma'am, para sa'yo gagawin ko. Natalie, Mm. sa ngayon ito muna natin ang tagpuan natin na. Okay. Pag malulungkot tayo, ba't dito tayo pupunta ha? Oo naman. Sige, deal. Naghintay si Sean sa kanilang tagpuan. Ng ilang segundo, minuto, oras, at mga ilang araw, pero walang Natalie na dumating. Nagbabakasakali si Sean na dumating ang taong mahal niya na malungkot at umiiyak. Hi. Kaibigan ka ba, Natalie? Oo, kaibigan ako. Pwede ba pakiabot itong sulat ito? Sige, walang problema makakarating kayo. Salamat. Natalie, sulat para sa'yo. Kanina to? Galing yan kay Sean. Oh, sige. Binuksan ni Natalie ang sulat na nanggaling kay Sean. Natalie, ngayon ang espesyal na araw natin. Sana makarating ka sa ating tagpuan. Mabilis na tumakbo si Natalie sa kanilang tagpuan kasi nakalimutan niya na araw pala nang naging sila ni Sean. Kaya dali-dali itong tumakbo sa kanilang tagpuan at doon nakita na ni Natalie na nakabulagta si Sean at mamamatay na. Sino ba sumaksak sa'yo? Sean! Inabangan ako na naawayan ko. At dito ako inabangan. At pinagsaksak. Hindi ka ba lumaban? Di ba nangako ako sa inyo na hindi na ako makipag-away kahit kailan. At tinupad ko yun dahil mahal na mahal kita. At ikaw naman ang mga ko na pag wala na ako, di ka na Kamusap ko ng ganyan. iiyak. At doon lang kita hintayin. Kung may babalik ko lang